Oras, alas 3:31. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Kung may red notice, that serves as arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detain the person. Sinabi niya na disappointed siya dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Ayon sa Pangulo ay wala siya nakikitang dapat sisihin dahil lahat po ng opisyal na na-involved dito para po alamin kung ano ang nangyari at anong kondisyon at that time ni Zaldico ay nagtrabaho po na maayos. Mataas ang kumpiyansa, 99%. So she leaves something to chance. Hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi ko tinuturing to na delay lang tayo. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Abril, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita at dating Congressman Zaldico, mayroong aplikasyon para sa political asylum sa bansang France. Ayon sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos ipatatawag sa Malacanang mga ambassador ng Czech Republic at France sa bansa hinggil sa pagpapauwi sa dating kongresista. House Committee on Justice pinaghahandaan na sa posibleng botohan ngayong araw kung mayroong probable cause sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mga bubuo ng Trial Chamber 3 na didinig sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte inilabas na ng International Criminal Court. Hindi pagkubra ng sweldo, pinag-iisipan na ni Senador Ronald De La Rosa mga ethics complaint laban sa ilang senador na umpisahan ng aksyonan ng Senate Ethics Committee. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa 61 pesos at 30 centavos na pinakamababa sa kasaysayan. Paggamit ng renewable sources ng enerhiya gaya ng solar power, iminungkahi ng Power for People Coalition para mapababa ang binabayarang bill sa kuryente ng mga consumer. Sunog sa Nabotas Sanitary Landfill na nagdudulot ng maduming hangin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at karatig lalawigan, 50% ng naapula. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, inanunsyo ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na mayroong pending application para sa political asylum si dating Congressman Zaldico sa bansang France. Ayon kay Castro, batay sa isang mapagkakatiwalaang impormasyon na natanggap ng Department of Foreign Affairs na mamalagi sa Fransico matapos nilang hilingin na dalhin siya roon at isailalim sa mga otoridad ng naturang bansa. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Nilinaw rin ni Castro na hindi nakakulong si Cruz sa bansang France at kinailangan lamang siyang dalhin doon dahil sa kanyang aplikasyon para sa asylum, pero hindi masabi ng opisyal kung sino ang nag-turn over kay Cruz. Ipinatatawag naman ni Pangulong Marcos bukas sa Malacanang ang mga ambassador at charge d'affaires ng Czech Republic at France para alamin ang buong detalye hinggil sa sitwasyon ni Cruz. Pag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa.
Itinanggi naman ni Castro na nakararanas ng political persecution sa Pilipinas si Ko, kaya ito humihiling ng asylum sa France. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Ang tinig ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Umaga na, balita na! Naisubite na ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa General Secretariat ng Interpol sa France ang mga kinakailangang dokumento para sa red notice laban kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Romeo Prestosa, Executive Director ng PCTC, inaasahan nilang maaproba ang kanilang hiling matapos na maisumite ang mga ebidensyang magpapatunay sa mga kinakaharap na kaso ng dating kongresista sa Sandigan Bayan. Tumanggi naman ng PCTC na ibigay ang detalye kung anong mga requirement ang isinumiti nila sa Interpol, habang iginit naman ng Department of Justice na nagsumiti lamang sila ng mga karagdagang dokumento para maipaliwanag sa Interpol ang mga kaso ni Ko. Nabatid na ang red notice ay hindi international arrest warrant kundi isang alerto o hiling na inilalabas ng Interpol para hanapin at ipaalam sa mga bansa ang isang taong pinag-iinalang may mabigat na krimen. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Sa ibang mga balita, naghahanda na ang House Justice Committee sa posibilidad na pagbotohan na ngayong araw kung mayroong probable cause ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chairperson Jervil Luistro, gagawin ito matapos ang pagtalakay sa mga pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ilang kasama nila sa komite ang sang-ayon na mayroong probable cause sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Luistro, hindi maapektuhan ang inihaing reklamo ng asawa ni Duterte na si Atty. Manasseh Carpio ang kanilang gagawing botohan. Nabatid na nagreklamo si Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office matapos na ilabas sa pagdinig ng Komite ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang kanilang report hinggil sa mga bank transactions ng mag-asawa. Is it significant? It is not, because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report. Ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Ipinababasura ng Kamara sa Korte Suprema ang consolidated petition na layong ipatigil ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa komento ng ilang miyembro ng House Committee on Justice na isinuwite ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte kahapon, iginit nila na walang sapat na basehan ang petisyon. Dahilan dito para ibasura na rin ang hiling ng mga abogadong taga-suporta ng Vice Presidente na maglabas ng temporary restraining order. Iginit din ng OSG na walang jurisdiksyon dito ang Korte Suprema dahil ang Senado bilang impeachment court ang may jurisdiksyon sa pagtukoy kung may sapat na basihan ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Hindi rin umano nagkaroon ng paglabag ang komite sa kanilang pagdinig ng mga reklamo, walang naging pag-abuso sa kapangyarihan at hindi rin nilabag ang 1-year bar rule. Umaga na, Balita na! Ipinag-utos ng Bureau of Internal Revenue na magsagawa ng tax audit kay Vice President Sara Duterte sa kanyang asawa na si Atty. Manasseh Carpio at sa siyam nilang negosyo. Ayon sa BIR, naglabas na sila ng mga letter of authority para magsagawa ng tax audit dahil nakitaan nila ito ng probable cause para magsagawa ng pagsisiyasat sa mag-asawa. Inatasan na rin ang kawanihan ng kanilang mga revenue officer na suriin ang kanilang books of accounts at iba pang accounting records.
Layo naman ito na makolekta ang tamang buwis para sa gobyerno at kanilang tiniyak na gagalangin ang karapatan na mag-asawa at susundin ang mga pamantayan laban sa tax evasion at tax fraud. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Inilabas na ng International Criminal Court ang listahan ng mga hukom na bubuo sa Trial Chamber 3 na didinig sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 5 pahinang dokumento na may petsang April 24, sinabi ng ICC Presidency na bubuuin ang Trial Chamber 3 ni na Judge Joanna Corner, Judge Kibong Pike at Judge Nicholas Giyu. Inatasan na rin ang ICC Registrar na ibigay ang kumpletong record ng proceeding sa Trial Chamber 3 kabilang ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na kinumpirma ang mga reklamo laban kay Duterte. Kabilang dito ang murder sa Davao City noong siya pa ang alkalde, murder na kinasasangkutan ng humanoy high-value targets at murder and attempted murder sa barangay clearance operations sa kanyang pamumuno bilang Pangulo ng bansa. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Depende sa dami ng testigo at sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang itatagal ng pagdinig ng kanyang kasong crimes against humanity ng International Criminal Court. Ito ang sinabi ni Paulina Masida, Principal Counsel ng ICC para sa Office of Public Counsel for Victims, kasunod ng paglalabas ng listahan ng mga hukom na didinig sa kaso ng dating Pangulo. So the victim's participation is very important to really provide the extent of the victimization so that the judges will understand. But it's also important for the victims because for them it's also a way of seeing justice done and being able to turn the page after the terrible events that they suffer from. Ayon kay Masida, bago ang pagdinig sa mga kaso ng dating Pangulo ay kailangan munang tugunan ang apela na inihain ng kampo ni Duterte noong confirmation of charges hearing. Sinabi rin ni Masida na kanilang hihilingin na simulan agad ang pagdinig dahil matagal itong hinihintay ng mga biktima. The defense has 5 days from the issuance of a decision to file a request for leave. If this request filed, then the prosecution and the state will have 3 days to respond, and then the pre-trial chamber will issue a decision. So this is normally a short procedure. Ang tinig ni Paulina Masida, Principal Counsel ng International Criminal Court para sa Office of Public Counsel for Victims. Umaga Na, Balita Na! Sa ibang mga balita, kinumpirma o kinukonsidera na ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mungkahi na wag na muna siyang tumanggap ng sweldo at mga allowance habang nagtatago at hindi pumapasok sa Senado. Ayon kay Senador J.B. Ercito, Chairman ng Senate Committee on Ethics, ipinarating ng kampo ni De La Rosa na seryoso nilang pinag-aaralan ng mungkahi kaya umaasang magkakaroon na ito ng positibong desisyon sa susunod na linggo. We don't know how to get in touch with him, no? Kaya lang, meron namang parating na mukhang na pinag-uusapan na nila ng kanyang kampo. Hopefully, karoon na ng positive development by next week. Una nang iminungkahi ni na Ercito at Senate President Vicente Soto III na wag na munang kumuha ng sweldo at allowances si De La Rosa. Ayon kay Ercito, maiging magpusa na rin si De La Rosa para mawala na ang pressure sa kanya at matagal pa kung gagawa sila ng patakaran para sa sitwasyon nito. Process. So, para na lang mawala yung pressure sa Senate, mawala yung pressure sa bawang Senator De La Rosa. Siguro, yung request natin ito voluntary, forgo yung kanyang or waive yung salaries and allowances. That's also seconded, sinang-ayunan din naman ni Senate President Soto yun.
una na nang sinabi ni ERC2 na posibleng mabasura ang ethics complaint kay De La Rosa kung hindi nakukuha ng sweldo at allowances dahil dito nakabase ang kinakaharap nitong reklamo sa Ethics Committee. Umaga na, balita na! Sinisimulan ng aksyonan ng Senate Ethics Committee ang siyam na ethics complaint na isinampa laban sa ilang senador. Ayon kay Committee Chairperson JBRC2, sa kanilang pagpupulong kanina ay napagpasya nila na ibalik sa mga nagreklamo ang higit sa kalahati ng mga complaint dahil sa kakulangan ng requirement. Uusad naman ang unang ethics complaint na natanggap ng komite dahil may tuturing na sufficient in form at substance, kaya bibigyan na ng kopya ang inireklamong senador na hindi pa pinangalanan. Sinabi ni ERC2 na batay sa rules ng komite, tatalakay ng mga ethics complaint batay sa pagkakasunod-sunod ng pagsusumiti nito at hindi maaring lumahok sa deliberasyon nila ang senador na inireklamo. Dahil dito sinabi ni ERC2 na kusa siyang mag-inhibit kapag tinalakay ang ethics complaint laban sa kanya na ukol sa hindi umano niya pag-aksyon sa ethics complaint laban kay Senador Francis Escudero. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Oras alas 3:47, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na, Balita na! DZBB, Balitang Totoo. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. GMA Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy nating pagsaluhan ang mga balitang nakakaapekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Halos 1 milyong pisong halaga ng iniinalang shabu nasabat ng pulisya sa Bulacan. Nakatutok sa balita na yan si Carlo Mateo. Carlo? Tinatayang abot sa 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang high-value personality sa San Rafael, Bulacan. Sa ulat ng Station Drug Enforcement Unit ng Remedios Trinidad Municipal Police, huli sa drug buy-bust operation ang 59 na taong gulang na suspect. Aabot sa 158 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa suspect. Para pang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Comprehensive
Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZWB Balitang Totoo. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, sumadsad sa pinakamababang halaga ang piso kontra sa US dollar kahapon. Nagsara ang piso sa 61 pesos and 30 centavos laban sa dolyar. Sa gitna ng mga pangamba sa ekonomiya, bunsod ang sitwasyon sa gitnang silangan. Sa gitna ng intraday trading kahapon ay umabot sa 61 pesos at 8 centavos ang halaga ng piso kontra sa US dollar, kung saan ito ang kauna-unahang beses sa kasaysay na sumampa sa 61 peso level ang piso. Ayon sa ilang ekonomista, ang dahilan ng pagsadsad ng halaga ng piso ay ang mabagal na pag-usad ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran, bunsod ng sitwasyon sa gitnang silangan. Umaga na! Balita na! Ibinungkahi ng grupong Power for People Coalition ang paggamit ng renewable energy sources gaya ng solar power para mapababa ang binabayarang bill sa kuryente ng mga consumer. Sa gitna ito ng pagpuna ng ilan sa mataas na singil sa kuryente na kanilang binabayaran. Ayon kay Jerry Arances ng Power for People Coalition, hindi kasi dapat ipinapasa sa consumer sa mga subsidiya gaya ng lifeline rate at iba pang diskwento. Hindi yan responsibilidad ng mga electric consumers. Dapat yan yung mga nagninegosyo doon sa transmission, distribution, akuin na nila yon. Dahil dito, sinabi ni Arances na kailangan ng humanap ang Meralco ng iba pang mapagkukunan ng enerhiya na suportado naman ng nabanggit na power distributor. Meralco ang pumapasok sa kontrata. Dapat ini-insure niya, nakalagay naman sa batas yun na dapat protektahan ang electric consumers. Ang tinig ni Jerry Arances ng Power for People Coalition. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Itinutulak ni Senador Bam Aquino na sagutin ng gobyerno ang mga subsidiya at diskwento sa kuryente sa halip na ipasa sa mga consumer. Sa kanyang resolusyon na inihahin sa Senado kahapon, inatasan nito ang Senate Committee on Energy na silipin ang pagpapatupad ng lifeline rate subsidy at mandated na mga diskwento sa kuryente. Ito'y para masiguro na ang mga implementasyon nito ay hindi ipinapasa sa mga hindi benepisyaryong consumers. Nabatid na sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o PIRA, may ibinibigay na subsidiya sa buwan ng electric bills para sa mga marginalized consumers na hirap sa pagbabayad ng kuryente. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZWB. Sa ibang mga balita, aabot na sa 50% ng nasusunog na landfill sa nabotas ang naapula na bunsod ng patuloy na operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pinangunahan ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang ahensya katuwang ang lokal na pamahalaan ng nabotas at Japan Disaster Response Technical Team. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nag-inspeksyon sa nabotas landfill mula nang matapos ang access road na ginawa ng San Miguel Corporation ay lalong napabilis ang operasyon. Sa katunayan, mula sa 70% na lawak ng sunog, bumaba na ito sa kalahati kung saan tinatabunan ang mga nasusunog na bahagi ng landfill gamit ang lupa at buhangin. Suportado naman ng mga technical expert mula sa Japan Disaster Response Team ang ginagawa ng gobyerno sa landfill at nagbigay sila ng rekomendasyon na hindi dapat madaliin ang operasyon dahil delikado ang mga lugar na may sunog pa. Samantala, patuloy naman pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente ng Obando, Bulacan at Valenzuela dahil sa nananatiling mababa na kalidad ng hangin. Advice po namin sa mga sensitive groups katulad ng mga may edad po at saka mga bata, either stay inside, muna indoors muna tayo o kung hindi, tuloy-tuloy po ang pagsuot ng mask. Ang tinig ni Acting DNR Secretary Juan Miguel Cuna. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZWB.
Nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ang Armed Forces of the Philippines at mga sundalo ng Amerika bilang bahagi ng balikatan exercises sa Aborlan, Palawan. Ayon sa AFP, kasama ang mga sundalo ng Australia at New Zealand, isinagawa ang pagsasanay na layong ipakita ang kasanayan sa pagpigil sa anumang pag-atake mula sa karagatan, kung saan personal itong sinaksihan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon kay Marine Colonel Dennis Hernandez, tagapagsalita ng balikatan exercises, mahalaga mga katulad na pagsasanay para mapabuti ang Joint Fire Support Coordination ng mga kalahok na bansa at matiyak ang kahandaan ng pagdepensa ng teritoryo ng bansa. Itinampok din sa pagsasanay ang multi-domain defense na tampok ang mga air, land at indirect fire assets na mga kalahok na bansa, kung saan pinalipad ang FA-50 light fighter ng Philippine Air Force at ginamit naman ng Amerika ang kanilang HIMARS rocket launcher. Samantala, nagsagawa rin ng katulad na pagsasanay ang Pilipinas at Amerika sa San Antonio, Zambales, kung saan nagsanay sila sa pag-asinta sa mga drone sa gitna ng dumadalas na paggamit ng mga ito sa gyera. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider, and basically on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Ang tinig ni Colonel Xerxes Trinidad, pinuno ng Public Affairs Office ng AFP. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Iginiit ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na dapat nang mapatalsik sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kung masundan ang dalawang suspensyon laban sa kanya. Ayon kay Garin, kung dahil sunod-sunod na beses nang nasususpinde ang kongresista, otomatikong susunod na rin ang pagpapatalsik sa kanya. Nabatid na sinuspinde si Barsaga dahil sa misconduct gaya ng paglalabas ng mga hindi umano na aayon na post sa social media at hindi tamang pag-uugali sa plenaryo, pero nagpapatuloy pa rin ito umano na gumagawa ng mga bagay na labag sa House Rules ng Kamara. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Barsaga hinggil dito. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Patay ang dalawang individual matapos natambangan na mga hindi pa nakikilalang suspect sa kanto ng EDSA Timog Avenue sa Quezon City. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, hinarang ng dalawang suspect na lulan ng isang motorsiklo ang sasakyan pasado alas 3 ng hapon at pinagbabaril ito. Na-recover ng mga otoridad mula sa lugar ng insidente ang nasa 12 basyo ng bala ng caliber 45 na baril. Gumugulong na rin ang investigasyon ng Quezon City Police District hinggil sa insidente habang tinutugis na rin ang mga suspect. Umaga Na, Balita Na! Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, dito sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.